Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga ka-TH. Mga kababayan, mga ka-TH ko ay ah, isa pong aking i-reveal ngayon ay tungkol sa mga batong mamahaling bato na ngayon ay pinagkaguluhan ngayon sa ibang bansa mga ka-TH. So yung mga nakikita po natin ng mga natural stone pala mga ka-TH ay may halaga na pala yan mga ka-TH. Okay mga ka-TH, yung lalo na yung tinatawag nila ng mga gemstone, ruby, mga black diamond, blue diamond, mga so maraming klaseng bato na ngayon ay posible na nandito sa atin din yung mga bato na yan na napakamahal ngayon mga ka-TH yung mga bato na yan. So lalo na yung mga meteorite stone mga ka-TH. So dito po mga ka-TH ay kung bakit ako nagkaroon ng interest nito mga ka-TH kasi kahit saang lugar mga ka-TH, yung mga meteorite stone, yung mga bato na kaya kalahintulad sa ibang bansa na nakikita ngayon natin sa YouTube yung mga bato na yan na may halaga na pala. So napakaraming bato na kaya halintulad po sa ating na nandito ngayon sa Pilipinas. So napaka swerte po natin kung yung mga bato na yan ay mayroon pong value. May halaga po yung mga bato na yan at sa darating na panahon ay isa sa ating magiging kayamanan yan mga ka-TH. So hindi lingid sa kaalaman ng iba, napapansin ko mga ka-TH, yung mga ilog po natin. Yung mga ilog po natin, mayroong mga nakikita natin na mga bato na may tinatawag nila ng bantilis, yung makikinis ng mga bato, mga ka-TH. Yung mayroong mga bato na may iba't ibang kulay. So yung kanyang mga kulay para siyang kalintulad ng mga gemstone, mga ka-TH. May mga kulay green, may mga kulay brown, may black, may kung ano-ano pa yung nakikita po natin mga ka-TH sa mga andito po nakikita at mayroon po tayo dyan sa ating mga kailugan, sa ating river area mga ka-TH. So, kung bakit mga ka-TH ay aking ito'y rinirebel sa inyo mga ka-TH kasi nga baka mga ka-TH ay yung mga bato na kahalintulad na sa ibang bansa ngayon na halos yun ang ginagawa nilang hobby ay mayroon din tayo mga ka-TH. Sabi ko nga mga ka-TH na may mga stone, yung mga klaseng bato na halintulad talaga mga ka-TH na nasa ibang bansa na mayroong halaga yung mga bato na yan. Ang nakikita ko sa mga TH, yung mga nag-treasure hunt mga ka-TH ay dyan sa mga ilog mga ka-TH. Minsan mga TH ay nasa tabi ng dalampasigan. So mayroong mga bato dyan na makikintab mga ka-TH at iba-ibang kulay din ang kanyang at iba-ibang shape din yung matatagpuan mo sa may dalampasigan sa mga tabi ng dagat mga ka-TH. Pero mostly mga ka-TH yung mga bato na yan ay nakikita po sa mga ilog mga ka-TH. Lalo-lalo na yung mga ilog na running water siya at ang daming mga ilog natin na
may mga bato na talagang iba't ibang kulay na pwede mong masabi na yan ay may value, may halaga kasi nga ano yan may talagang may dating yung mga bato na nandito sa ating bansa, mga katiits. So, ang maganda lang dito mga katiis kasi nga kung na ating ating ma-check, titingnan yung ating mga bato na nandito sa Pilipinas at nandito sa ating mga ilog, ay bakit hindi po natin subukan mag-treasure. Mayroon akong mga katiits na isang grupo at ito'y nasa bandang Bulacan. So, ang lalaki ng mga ilog sa Bulacan area. So, yung mga kinukulikta nila mga katiits, talagang ang gaganda ng mga stone. So, may mga kulay, iba't ibang kulay. May white stone, black stone, red stone, green stone. So, ang dami mga katiits. Talagang pinagkakitaan na talaga mga katiits. Kasi nga, mayroong buyer, may bumibili ng mga ganyang klaseng bato. So, malaking tulong yan mga katiits sa atin na pwede natin i-check yung ating mga kailugan, pwede natin mag-explore na baka nga yung ating mga bato diyan sa mga ilog natin ay mayroong kahalintulad at valuable items at may halaga na yung mga bato na yan sa ating kailugan. So, ang ganda mga katiis kasi nga hindi siya yung kanyang pagkabato ay hindi nalalayo dun sa mga ibang bansa na may halaga na rin mga katiits. So yun yung maganda dun sa mga bato na yan kasi nga nakikita natin dito rin sa ating lugar sa Pilipinas. So madalas mga katiits yan ay nakikita yan sa mga running water na ilog. Yung mga bato na yan, yung may tinatawag po nila niya na yung matitigas na bato, yung bantilis. Tinatawag nila bantilis na bato. So, mayroon siyang kabigatan yan mga katiits at solid na solid po yung kanyang pagkabato. Kaya, enough mga katiits na pwedeng-pwede at pwedeng ngang may halaga yung mga bato na yan. So, somewhere in Mindanao, mga katiits, ay mayroon, nag-umpisa na rin sila doon, collecting mini stone na iba-ibang shape, iba-ibang kulay ng mga bato na nakukuha nila sa ilog. So, yun yung ngayon ang parang halos pinagkakitaan ngayon ng mga kababayan natin sa bandang Mindanao. Ito yung nag-umpisa lang mga katiits sa Bulacan. Dahil ang Bulacan ay isa rin sa mga big river ang Bulacan at ang gaganda ng mga bato doon sa Bulacan. So ngayon yung isa ngayon sa Mindanao na nagka-interest na rin yung mga kababayan natin yung para mangulikta ng mga iba't ibang klaseng bato, iba-ibang kulay na klaseng bato at posibleng may halaga at may value yung mga bato. At mayroon na nga kasi nga mayroong na panood sa YouTube at mayroon nang bumibili talaga ng mga bato na yan. So maganda mga katiis na pwede natin kung mayroon kayong sa area nyo, sa lugar nyo, sa probinsya nyo, sa mga ilog nyo, kung mayroon kayong makitang bato na kakaiba, iba't ibang kulay, medyo solido siya, talagang intact yung pagka-solid niya. So maganda yan, pwede nyong kolektahin at madaling usisa katiis kasi nga mayroon tayong YouTube kung ano yung klaseng bato na halos kalihintulad na may halaga mga katiis yung bato na yan.
So mga ka-TH, sana ito'y magiging isang hudyat at pwede tayong mag-explore at tayo'y magkaroon ng pakinabang sa mga bato na nandito sa ating bansa na pwede palang pagkapirahan yung mga bato na yan at mayroong halaga. Okay, maraming salamat mga ka-TH. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga YouTube na ipapalabas pa. Thank you so much. God bless you as always.